Ito, ang Gumaca Bypass Road na matatagpuan sa province ng Quezon sa bayan ng Gumaca na isang magandang alternatibong ruta patungo sa rehiyon ng Bicol, Visayas at Mindanao at sa ibang bahagi ng Quezon o kaya pabalik ng Manila. Ngunit, isa din itong maituturing mapanganib na daan dahil may mga parting bahagi dito na matarik na daanan na nagiging dahilan ng aksidente dito, lalo na ang mga heavy vehicles na dumadaan dito. Sa katunayan, nung nakaraang linggo lamang, mayroong naitalang aksidente dito na ikinasangkutan ng isang pangpasaherong bus na nawala ng kontrol kaya nahulog ito sa bangin. At sa kasamaang palad, mayroong 2 binatang lalaki ang nadamay habang naglalakad pa uwi. At ang nakakalungkot, minawian ng buhay ang isang binata. Nawawala yung cellphone ng bata ay mayroon na trace na may hawak na, may gumagamit na. May gumagamit na po ng ng cellphone. Ay bago yung cellphone, di siyempre pinag-interesan. So wala man lang puso sana. So kung mapanood to ng nakapulot ng cellphone ng bata, pwede nyo po ibalik. So bali ilang araw na yun na po hinahanap yung paang nawawala? Ano na, 9 na araw na kahapon. Bali siya, pa 10 araw na ngayon. 10 araw na po nawawala. Bali nakaburol na pa po yung bata ngayon. Nakaburol, Martes pang libing. So nagpupursige sila na hanapin yung paa para maisama sa libing. Sana yung paang nawawala na naputol ng bata. So sana mahanap nila kasi ang nangyayari kasi eto na. So hindi nila mahanap dito sa area na to kung asaan yung putol na paa. So ngayong araw nandito ako sa Gumaca Bypass Road para ipakita ko sa inyo or i-update ko kayo kung anong meron dito ngayon sa Gumaca Bypass Road. Kasi ang Gumaca Bypass Road isa sa magandang alternatibong ruta papuntang Bicol. Ngunit delikado kasi may mga portion dito na malalalim, matatarik or matataas na kalsada. Maraming mga tendency talaga na mangyaring aksidente or marami na nangyaring aksidente dito sa loob ng Gumaca Bypass Road, lalo na yung mga heavy vehicles tulad ng mga bus, mga truck na hindi dito makaahon at hindi talaga kinakaya nila. Nangyayari, binabalik ko sila pababa. So nakaraan nga lang may nabalitaan ako na meron ditong bus na nahulog sa gilid ng bangin at meron daw atang namatay na isang tao na nagulungan. So yung driver daw ay tumakas at maraming sugatan na pasahero. So i-check natin kasi alam po dito yung banda sa may bandang unahan. Bali pabalik na rin ako ng Laguna, bali pasadahan natin itong Gumaca Bypass Road para maipakita ko sa inyo ang update dito sa loob. Para kung uuwi kayong December, meron kayong idea. Okay mga motivation, tara sama kayo sa biyahe na to. Tara. Yeah. Ito na yung Gumaca Bypass Road. Bali nandito na ako nagsimula dito sa may crossing sa may papuntang Pitugo, tapos papunta ng Gumaca Bayan, tapos yung papuntang Bicol. Yung crossing na yon, dito na ako nagsimula sa may bandang unahan. Ngayon pa lang meron na ditong mga nakalagay na signboard na paahon. Saka kung dadaan kayo dito ng gabi, para sa akin mag-ingat kayo kung nanaisin nyo man talaga na gustong daanan to, lalo na sa gabi. Napakadelikado dito para sa akin kasi napakadilim. Nasubukan ko na yan kasi nung umuwi kami ng Bicol, dito kami dumaan, nasa alas 12 ng hating gabi na or madaling araw na nga, dito kami pumasok. So napakahirap kasi ang dilim. Tapos mapapansin natin walang masyadong wala pang marker yung kalsada halos. Maganda rin sana yung may marker para makikita natin kung kurbada ba yung daanan. Tapos sa ngayon walang straight light tayo makikita dito. Yan, makikita natin dito mga motivation, napakalusong dito. Yan. Isa pa yan sa magiging
cause or dahilan ng pagiging aksidente ng mga sasakyan dito. Pagka syempre palusong, mawala ka ng preno at papunta ka naman dito, napakatindi ng ahon. Kaya mapapansin nyo dito, malapad na yung kalsada, medyo nadagdagan na, alas 3 lane na siya, di ba? Meron ditong tow lane sa kabila at meron ditong tow lane at doon sa kabila meron naman 1 lane. Bali ongoing pa rin ang pagka-develop nito. May nga lang napakaparusa sa mga mabibigat na sasakyan or mabibigat na minamaneho ng mga driver kasi napakatarik talaga. So sa bayan kasi, alam naman natin pag sa bayan, kung lagi kayo nadaan sa bayan ng Gumaca, napaka-traffic, napakalit kasi ng kalsada sa sentro, di ba? Minsan nga nag-one way pa doon para mag-giveaway yung malalaking sasakyan para lang makadaan. Tapos masyadong malubak doon sa may part ng bayan, sa Maharlika Highway. Kaya mas pinipili talaga dito na dumaan ng karamihan na private vehicles. Kung heavy vehicles ka naman, minsan wala kang choice, dito ka dumaan kasi minsan talaga tukod ang traffic dito ka talaga dadaan. Kaya yung iba napipilitan siguro dumaan dito. Kaya sana magkaroon pa ng maraming warning sign ganyan, or mas malalo pang ma-improve yung daan dito, yung magkaroon ng straight light ganyan. Kasi napakagandang bypass road na to. Medyo malayo nga lang talaga to kasi nasubukan ko na to dati, nag-vlog ako. Ang distance nito na Gumaca bypass road compare doon sa Maharlika Highway ay nasa 3 kilometers. Kung sa Maharlika Highway ka, makakatipid ka syempre ng 3 kilometers. Pag dito ka naman, madadagdagan ng 3 kilometers yung biyahe mo. Pero para sa akin, mas okay pa din dito kasi hindi ka mata-traffic. Doon naman, mabilis ka nga pero napaka-traffic naman. May stress ka lang sa traffic, tapos napaka-pangit na ang kalsada. Lalo pagka ganyan, holiday season, marami ang nag-uuwian, talagang tukod talaga yung traffic doon. Doon mo na makakasabay yung malalaking sasakyan, mga truck, mga bus. Kasi yung talagang sobrang bibigat ng karga, hindi na napwersa ditong dumaan. Doon talaga nadaan sa Maharlika Highway. So ngayon, hanapin natin yung dito, yung bus na nahulog sa bangin. Kasi dito yung sa may bandang unahan nung nakaraan, may na-aksidente nga. Tingnan natin kung saan banda siya naalanganin or di siya nakaahon. Dito man mga motivation sa part na to, mararamdaman mo na talagang ang paahon siya kahit na nakamotor ka. Ayan, dito sa may bandang unahan. Ito, napakatarik nito. Ito, prone sa accident din to, itong part na to. Kasi marami na dito akong nakita na aksidente sa may part na to. Ayan, talaga hindi makaahon. Marami nang bumalikwas dito ng mga truck. Ayan, tarik nito. Yeah. Grabe din palang pisala ng bagyo dito. Ayan, bakas na bakas pa sa mga puno. May mga natuba rin mga puno doon sa may bandang unahan. Ayan, napakaganda ng kalsada na to. Kaya ang ganda rin dumaan talaga dito. Yung lang talaga, napaka hirap sa mga part ng nagdadrive ng mga bus. Yan, mga truck na mabibigat yung karga. Kaya minsan aalanganin talaga umahon dito. Okay. Nawala na dito yung yung mga kainan. Ito mga observation wala na yung mga kainan dito. Bawal na Well, tinanggal na dito yung mga kainan Tambayan dati to. Ayan, may mga nakalagay na dito. Ito ay kalikasan, hindi basurahan.
Ibitin ang basura, huwag iwanan gaya ng pag-ibig mong bigla na lang nilisan. Grabe, may hugot pa dito. Ito pa oh. Ang pagtatapon ng basura ay ugaling plastic, kaya kainiwanan ng ex mo kasi ikaw ang real toxic. Oh. May mga hugot pa talaga oh no. Ito ba? Lord, patawarin niyo po ang mga nagtatapon. Hindi nila alam ang kalikasan ay nasasaktan. Pero kung pwede kunin niyo na po sila ng mabilisan. Grabe, may mga hugot pa talaga no. Nawala na. Dati kasi ang daming kainan dyan sa part na to. Wala na. Tinanggal na. Siguro dami ng basura na tinatapon sa baba, kaya siguro may mga ganun na pinag-iiwan na siguro yung basura, kaya tinanggal yung mga tindahan doon. Ayan meron na ito mga nagsulputang bago naman. May mga pahugot-hugot pa doon Ayan, makikita natin dito yung pinsala natin ng bagyo. Dami na tumbang mga saging. Ito, palusong naman to. Napakadelikado talaga ng bypass road na to. Ito grabe tarik nito. Hanapin natin yung bus dito na nahulog. Saan kaya yun banda? Meron dito Yeah, hindi nakaahon yan Saka ang kasamaan nun, mayroon daw naglalakad na nadamay. Kaya ito, palusong naman to. Kaya kung pauwi ka ng Bicol, dito ka napakatarik nito. Saan kaya banda yun? Tingnan natin. Ito ata. Dito ata yun Ayun Parang may bakas dito Tingnan natin. Kuya, dyan ba yung bus na nahulog? Andyan pa? Di pa kinukuha? Di ba bawal sumilip dyan? Di naman. Tingnan natin. Diyan pala kuya yung nahulog na bus no? Andyan pa? Pa namin yung paa, yung putol. Hindi nga makuha-kuha, ililibing ng isang araw. Putol na paa? Naputol yung paa niya yung bata. Hindi namin makuha-kuha, ilang araw na. Bali namatay po yung bata? Namatay? Patay. Bali ilang po yung namatay dyan? Isa lang. Nadamay lang siya? Dinaanan lang siya nung bus nadito naglalakad yung bata. Oo. Araw po nangyari yun? Gabi. Delikado pala dito. Dito po gumulong. Ay, hindi nakaahon Kasi wala na dahil patay ang makina. Gumulong na lang papunta dito. Ang tarik pa kasi dito no? Marami na rin ilan na mamatay, 4 na. 4 na dito sa port na to? Grabe no. Marami na dito na nasisira mga truck, nagugol. Dito no, tarik po. Delikado po yung pwesto dito. Baka mamaya bigla may gumulong na naman. Ano yung kasi pinilit pa yung sira na? Nandyan pa pala. Di mahanap yung putol na paa. Hindi mahanap. Grabe. Ilang taon na po yung bata? 16 years. Babae po? Lalaki. Lalaki. Kawa. Pauwi na dun siya nagbuwan. Oo. Nadamay pa. Nadamay pa. Bali mga motivation, may mga tao pala dito. Naghahanap sila ng ng paa ng bata. Nawawala daw kasi naputol. Mamaya tingnan natin. Ulo. Dulas. Hinahanap nyo po yung paa. Grabe 9 hindi pa nakikita. 9 days na po nakalipas. Bukas pa kayo din sa Martis pa yung bata. Kailangan mahanap siya masama Di kaya nakaladkad siya Hindi pa tumba na rin kung takin. Bali po yung driver nahuli na. Nagbayad na. Nagbayad po. Ay grabe ito pala. Bali pabiyahing saan po ito?
Pabiyahing saan? Sa Maynila ata yun. Galing nga ng Bisaya ito. Ah, palusong sila. Palusong. Ah, palusong pala. Okay. Kala ko naman papunta siya ng Bicol. Hindi. Galing siya ng Bisaya. Galing sa Bisaya. Ay, grabe. Grabe sir, tinan mo. Grabe ano. Tulong dito yan, kaya kami nahihirapan din sa paa. Baka natabunan ko ano. Na ng mga lupa. Para naman binigyan. Baka sana nun, kahit paano lalangawin sana no. Para may senyales para mahanap no. Ay hindi ay manot yung basta kasanda lamang doon sa nyug na yun. Ay kung tumumba, Oo nga po no. delikado na naman. Pati nga yung poste ng ano, sino dapat. Oo nga no. Di nadurog po yung katawan ng bata. Ganun. Ah, grabe ano. Kawawa no. Possible kung nadaganan ng lupa. Ayun kasi kung hindi nadaganan yun, lalangawin na sana yun eh. Madali na sana mahanap no. Babaw sana pa. Opo. Ah, bubis pala yan. Bubis liner. Ah, babiyahing Bisaya at Bicol yan eh, mga bubis. Nakamot din sa Mandala dyan, kung bumagsak doon, malalim yun. Alin po? Isang pasahero sana yan, malalim, sapa na yan eh. Di ba po may konduktor naman yan? Mayroon eh. Tumalon na. Nasa loob din wari, last year. Pero yung iba atay na doon dahil yan nasira na doon si Babaw. Opo. Di pag nasira, ay hindi namatay daw. Yung ginawa daw ay kinadyut yung makina. Yung ano, Oo. para mabuhay ay wala na, nawala na, namatay na, nawala na ang preno, diretso na. Lumusong na dito. Umusong na ang boto, si Babaw doon. Magkano. Dapat di na kinaya no. Kawawa no. Nakadamay pa ng bata no. Kawawa talaga yung bata, kakarating lang ng bata na yun. Kawawa. 16 years old lang po. Grabe no. Bali, 9 days na kayo naghahanap. O baka nga ako, silipin ko lang. Bali, sisilipin ko mga kamotovision. May mga tao dito sa baba eh. Dito lang tayo. Ito oh, mga bakas pa ng ano oh. Ito oh. Ilaw to ng ano. Ayan oh. Ilaw ng bus. Ang lalim na nahulugan niya. Ito siya oh. Tapos may mga tao nga doon sa baba naghahanap ng ano, putol na paa.
Okay mga ka-motivation, nandito tayo sa may Gumaca, Quezon, sa may bypass road. Ito, yung harapan natin, yung mga nadadaanan na sakyan. So, alam naman natin ang Gumaca bypass road ay matarik. So, marami na aksidente at ito, sa isa sa nangyaring aksidente nakarang araw is nakarang linggo, ito. Yung bus na nahulog sa bangin. So, sabi dito, may namatay na isang bata na nadamay dahil sa aksidenteng ito, nalaglag sa bangin. So, namatay daw makina nito at lumusong siya dito sa daan, pababa. So, nandito si Kuya. Ano po, Kuya, pangalan niyo po? Dario Lopez, Dario Lopez. Balik, ano niyo po yung sinasabing namatay na bata dito? pamangkin, So, nandito po kayo ngayon sa lugar para hanapin po yung... paa. Bali, naputol po yung paa ng bata, tapos hindi po mahanap. Hindi pa nahanap. Bali, anong part po, kanan or kaliwa? Kanan pala, kanan. Bali, kanan pala yung nawawalang paa ng bata. Oo, Kasi nadamay nitong bus. So, paano po nangyari yung nadamay yung bata? Pauwi na siya, pauwi na siya ng bahay niya. Pauwi na ng bahay, tapos... Naglalakad. Ngayon, hindi niya namalaya, may bus na... May bus na pabulusok, wala na palang preno. Ay, bali po yung bus pababa. Pababa na siya dito. Nawala ng preno. Nawala ng preno, naglalakad siya, nagip. Nahagip po, papunta dito. Nagip. So, anong nangyari po? Lumusong yung bus, di namalaya ng bata, kaya siya nadamay. Tapos nabanggit niyo po kanina na napagsamantalahan pa kahit paano yung gamit ng bata ay nawawala, yung cellphone. Nawawala yung cellphone ng bata ay mayroon na trace na may hawak na, may gumagamit na. May gumagamit na po ng ng cellphone. Ay bago yung cellphone, di siyempre pinag-interesan. So wala man lang puso sana. So kung mapanood to ng nakapulot ng cellphone ng bata, pwede niyo po ibalik. Pwedeng ibalik kasi... Bali, pwede pong contact number. Ibanggitin niyo po dito, baka sakali may nakapanood dito, maibalik yung cellphone ng bata. Pwede niyo po sabihin yung contact number para pwede kontakin kung sa sakali. Facebook. Ikaw po, wala po kayong cellphone number May. na pwede kontakin sa ulo niyo po? Hindi ko tanda ang aking cellphone, pero sa Facebook, Ano pong Facebook niyo po? Dario Lopez. Dario Lopez. Sa So yun po, pwede niyo ibalik yung cellphone ng bata. Bali, ang pangalan ay Dario Lopez. Dario Pwede niyo Lopez sa Facebook. kontakin yung... Tiyuhin ako. Bali, tiyuhin siya ng batang namatay na nadamay ng bus. So nangyari kasi, kawawa naman yung bata, namatay na nga. So ninakaw pa yung cellphone. So sana maibalik kasi na-trace na daw nila na may gumagamit. Ay gumagamit. So pwede niyo pong kontakin si Kuya, Kuya Dario. Sa Facebook. Bali, pamangkin niya po yung batang namatay. Batang namatay. So dito po. So bali, ilang araw na po hinahanap yung paang nawawala? Ano na, 9 na araw na kahapon. Bali, Ay, 10 araw na ngayon. 10 araw na po 10 nawawala. araw. Bali, nakaburol pa po yung bata ngayon. Nakaburol. Martes pang libing. So, nagpupursige sila na hanapin yung paa para maisama sa libing. Sana yung paang nawawala na naputol ng bata. So, sana mahanap nila kasi ang nangyayari kasi eto na. So, hindi nila mahanap dito sa area na to kung asaan yung putol na paa. Siguro yung Gumaca bypass road na to, ongoing development man. Sana magawa ng paraan, yung mga barrier, ganyan, signage or ilaw para kahit paano makatulong. Kasi sobrang dilim. Siguro hindi napansin ng bata kasi sobrang dilim din ang area na to. Madilim yung area. Dalawa yung pamangkin ko yan na aksidente. Dito po, O yung magkasama sila, yung isa ay bakli ang ano. bali yung paa. Bali yung Ay, kamay. Napuruhan po yung isa. Yung tinulak, kaya namatay yung yung isa, tinulak niya yung isang kasama niya. Na pinsan. Ganun pala. Bali, dalawa pala sila magkasama. Na, yung isa lang yung napuruhan. Bali, ilang taon na po ulit yun? 16 years old. Kawawa po. Lalaki po ano? Lalaki. Sige po. Okay naman at nabayaran naman siya ng bus company. Nakipag-settle na po yung... Nabayaran siya ng bus. Nakipag-settle na Nakuha pala. sa Naga yung bayad. Sa insurance. Sa insurance pala. Saka yung... So, bali pala, naareglo na pala yung nangyari. So, hindi na po nagdemanda, ganyan. Hindi na. Tapos Nag-areglo na lang. Isa namang binayaran din. Yung Ayun na bali yung... sige. So, wag mo na mabagitin yung amount. Okay lang yun. Basta importante, na-settle na ng maayos. So, bali ito pala, yung bus na nahulog dito, ay ang pangalan ay Bubis Liner. So, may idea po kayo kung saan galing po yan? Bicol? Bicol. Papuntang Maynila. Maynila. Bali, alas 9 ng gabi nangyari po. Gabi. Sige po. Maraming salamat po, Kuya. Maraming salamat kay Kuya Dario. Dahil binigyan tayo ng idea or information. So, nais lang natin, sana kung mayroon tayong maitutulong, yung cellphone ng bata, panawagan nila, maibalik sana. So, ilalagay ko na lang sa screen ng Facebook page ni si Kuya Dario kung sakali man may gusto bumalik ng cellphone. So, pwede nyo kontakin si Kuya Dario. Hanggat maaari sana bago ilibing yung bata, may balik. So, sana kung meron man makakuha,
may balik sana. May balik sana. So sana, kahit paano alaala mo lang ng bata. Ah. Ano. Sige po, Kuya Dario, maraming Bago salamat yung cellphone po. kaya pinag-interesan Pinag-interesan. Kabibili lang. So, ang hiling nyo lang po sana na maibalik kasi kahit paano alaala ng bata yun eh, 'di ba? Saka importanteng bagay din 'yun. Importante. Saka bago pati. Bagong bili yun. Ah, yung pala. Kabibili lang. Ito pala yung ano, yan, dinaanan ng bus ito. Ayan. Tapos ito mga kamag-anak niyo po ito. Oh, lahat halos Ayan, mga kamag-anak. kamag-anak nila naghahanap ng paa na nawawala. Grabe ito. Sila kasaan ng bus. Yeah. Eto. Kayo boy, mga kamag-anak po kayo. Ha? Lahat po kayo kamag-anak ng bata. Ayan, sila naghahanap ng paang nawawala. Ayan, dito. Ano po nga ulit barangay ito, Kuya Dario? Bilyar kaya, Inagbuhan. Pagitan lang ito. Boundary po. Boundary pala to. Boundary. Tapos ito yung kalsada dito na marami na aksidente dito. Ay, siya po ba yung nadamay? Oh, yun. Ah, ikaw yung kasama. Oh. Siya yung nabalian din ng ano, ng kamay. Oo. Dalawa sila magkasamang na ano. Dalawa. Ah, siya pala. Nagsakripisyo yung isa, kaya siyang namatay. Bali, tinulak siya. Tinulak. Ah, sinave ka ng kasama mo. Ah, siya pala yun. So, paano pangalan mo, kuya? Ivan. Si Ivan pala yung kasamang na aksidente. So, saan kayo banda nangyari yun? Dito lang po. Dito? Tapos, di nyo nakita yung bus na palusong? Ah, may ilang ilaw. Sobrang dilim dito, ano? Sana magkaroon ng ilaw dito, no? Yung malang sana, straight light, no? Kaya pala, hindi nila napansin yung bus, walang ilaw, palusong na, tapos ang dilim pa dito. Opo, sabi nga ni Kuya Dario na sana may balik yung cellphone para alaala man lang ng bata, ano? Sana yung maawa, yung nakakuha. O sige, yan. Yung mga kamag-anak, naghahanap pa lang. 9 na araw na naghahanap ng paa na nawawala. Sana mahanap na kasi ililibing na pala yung bata. Okay mga motivation, bali ito nga yung nangyaring aksidente dito. Ito, yung nalaglag dito yung bus. So ito kasi yung portion talaga dito na napakadelikado. Bali, nakausap ko nga, hindi na malaya ng dalawang bata na may palusong ng bus dito sa part na to. Walang ilaw yung bus, nabulagaan na lang sila kasi ang dilim din dito sa part na to. So nga, yung panawagan nila, sana kahit papaano malagyan ng ilaw to. Kasi ang dami na palang nagbuhis ng buhay dito sa kalsada nga to. Tulad niya, no? May truck na naman na umahon na maliit pero hirap na hirap siya. So pauwi na ako mga motivation. Nagkaroon naman tayo ng pagkakataon na ma-interview si Kuya Dario na tiyuhin ng batang namatay na damay dito. So yun lang naman ang hiling nila, na sana maibalik yung cellphone ng bata kasi may nakakuha, may nakapulot na. So bago pa yon, at sana maibalik dahil daw kahit papaano merong alaala yung bata na maiwan sa kanila. Kasi kawawa naman. Sana matulungan natin sa pamamagitan ng video ito. Sana mayroong makakita or makakilala sa may-ari ng cellphone na nakuhanan dito. Sana may karoon ng impormasyon yung nakapulot. Kung kakilala nyo man o sino man po nakakapanood nitong video na to, kung meron kayong idea or kilala nyo yung nakapulot ng cellphone, sana maibalik sa kamag-anak ng bata. So sana mahanap na rin yung paang nawawala kasi ililibing na yung bata sa Martes. Ang plano talaga nila, mahanap talaga yung paa para maisama sa paglibing ng bangkay ng bata. Kung kawawa naman, nadamay. Bali, dalawa sana silang madadamay. Nga lang, sinave daw nung namatay yung isang bata na na-interview natin kanina, nabali yung kamay niya, tinulak daw siya, kaya nakaligtas siya. So napakadelikado naman talaga nitong bypass road ng Gumaka na to. Medyo matarik, tapos yun nga, madilim sa portion na to. Kaya sana mabigyan din ng action or magawa ng paraan na malagyan to ng straight light, yung mga solar man lang. Dito sa part to meron, ayan. Siguro gawa lang yan ng mga residente dito. So yun, nag-uwian na sila, mga kamag-anak. Tumigil na sa paghahanap kasi medyo tanghali na din. Siguro babalikan pa daw nila bukas yun para kahit paano may ilang araw pa na mahanap para maisama nga siya. Kaya si Kuya Dario, yun pala.
Ayun pala yung ano ni Kuya Dario, yung nakausap natin kanina. Kaya sa mga plano magbiyahe papunta ng Bicol or Visayas or pabalik ng Maynila, nagagamitin tong bypass road ng Gumaka. Mag-iingat po kayo dito kasi napakadelikado talaga. Lalo kung mabigat yung karga ng sasakyan nyo or sa motor nyo, alanganin din minsan. Kasi minsan nadadamay ng mga palusong. Yun nga, nangyari, na-aksidente daw, nadamay lang. Yung dati daw namatay dyan, nadamay lang siya. So ito na yung pinakalabas ng Gumaka Bypass Road. Pag kumaliwa na tayo dyan, papunta na ng Maynila. At pakanan, yan yung papuntang bayan ng Gumaka at papuntang Bicol. So paano mga ka-motivation? Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa mga susunod ko pang adventure at video ng i-upload. So sana kung makahingi ng pabor sa inyo, pwede nyo i-share yung video na sana matulungan natin yung kamag-anak ng bata or tiyuhin na maibalik yung cellphone. Okay, hanggang sa muli mga motivation. Magkita-kita tayo sa mga susunod ko pang adventure at video. Paalam, bye bye!